Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni na Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humingi ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesu Cristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamahalaan mo ang mga ginagampanang paglilingkod ng mga anghel at mga tao. Para mo ng awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa langit na mga lingkod mong anghel sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon, kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas na dumaya sa buong sanlibutan. Tinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesyas ang kanyang karapatan, pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay. Kaya't magalak kayo, kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Magsitayo na po ang lahat. Panginooy purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Natanael ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Atin pong palakpakan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin ang kapistahan ng mga arkanghel na sina San Miguel, San Gabriel, at San Rafael. Ngunit ano nga ba ang pagiging isang anghel? Bakit ba nilikha ng Diyos ang mga anghel? May dalawang kadahilanan daw po kung bakit nilikha ng Diyos ang mga anghel. Ang una, dahil ang mga anghel ay walang hanggan ang kanilang pagbibigay papuri, paggalang sa Diyos. Ibig sabihin, parte ho ng kanilang gampanin bilang mga anghel ang laging magpugay sa Diyos, ang magbigay galang sa Diyos. Kaya ang mga anghel sa langit, wala silang ginawa, kundi laging nagpupugay, laging nagpapasalamat, at laging gumagalang sa Diyos. Ano ho yung pangalawang kadahilanan? Ang pangalawang kadahilanan kung bakit nilikha ng Diyos ang mga anghel. Ang mga anghel daw po ang tunay na gagabay sa ating buhay dito sa lupa. Marahil kapag may nagtanong ho sa inyo, nakakita ka na ba ng anghel? Nakakita na ho ba kayo ng anghel? Yung katabi niyo ho ba mukhang anghel? Sabi nung isa, hindi ho, yung kaaway nung anghel. Pero marahil wala pa sa atin dito ang nakakakita ng anghel. Pero ganun pa man, kahit hindi natin nakikita ang mga anghel, alam natin na sila ay gumagabay sa ating buhay. Kaya nga, kung kayo ho ay nasa opisina at sa tingin po ninyo, may mga taong tila gumagambala sa inyo, mga demonyo, masasamang espiritu, kanino kayo mananalangin? Kay San Miguel. Kung sa tingin po ninyo, sa buhay po ninyo, nandoon yung sakit, may malubha kayong karamdaman, kanino po kayo hihiling ng tulong? Kay San Rafael. Dahil alam natin ang kwento ni San Rafael na siya ang pinadala ng Diyos kay Propeta Tobit nung si Propeta Tobit ay nagkasakit. At kung kayo ay nag-aasam na makarinig ng mabuting balita, kanino tayo dapat lumapit?
kay San Gabriel. Dahil alam natin ang kwento ni San Gabriel na siya ang tagapagpadala ng mabuting balita, no, mula sa Diyos. Mga kapatid, ito po yung dalawang dahilan. Ang mga anghel, walang hanggan ang kanilang pagpupugay sa Diyos. Ang mga anghel, gumagabay sa ating buhay. Pero kung titingnan natin ang buhay ng mga anghel, di ba yan din naman ang tawag sa atin bilang mga Kristiyano? Bilang mananampalataya sa Diyos? Paano? Di ba tayo mga mananampalataya? Dapat ang buhay natin ay laging nagbibigay pugay sa Diyos. Di ba dapat ang buhay natin laging nagbibigay galang sa Diyos? At kung ang buhay natin ay laging nagbibigay pugay at laging nagbibigay galang, ano ang hamon sa atin? Dapat ang buhay natin kagaya ng mga arkanghel. Paano? Ang buhay ba natin, nagdadala ba tayo ng mabuting balita kagaya ni San Gabriel? O ang dinadala natin, paninira sa kapwa? Ang dinadala natin sa kapwa natin, mga chismis. Diba? Pero kung ang buhay natin ay buhay na nagbibigay pugay at nananampalataya sa Diyos, sikapin natin na ang lumalabas sa ating mga bibig, mabuting balita. At kapag sinabi nating mabuting balita, dapat ito'y nagbibigay papuri sa Diyos. At kung ito ay nagbibigay papuri sa Diyos, tingnan natin, mabuti pa ba ang mga salitang lumalabas sa ating bibig? Alam niyo po, minsan, kapag ako'y pagkatapos ng misa ko sa Quiapo, no, ako po ay umuuwi. At sa aking paglabas sa Quiapo, minsan nakakalungkot po. Bakit? Yung tipong kakasimba lang, nagmumurahan na sa labas ng simbahan. Yung tipong kakasimba lang, kung anong masasakit na salita na ang sinasabi sa kapwa. Wag ho kayong magalit, ha? Pero yun ho kasi minsan ang nangyayari sa atin. Dahil ang tunay na nagbibigay papugay sa Diyos, kagaya ng mga anghel, mabuting balita ang lumalabas sa bibig. Kung tunay tayong nagbibigay papuri sa Diyos, ang buhay ba natin ay nagbibigay kagalingan sa kapwa? Kapag nakikita po ba ninyo yung kapwa ninyo, sinasabi ninyong, magaling na ako, nakita na kita eh. O kapag tinitingnan niyo yung kapwa niyo, tumataas yung BP ninyo dahil lalo kang nagkakasakit. Baka kasi yung buhay natin hindi nagiging buhay kagalingan para sa iba. Baka kasi ang buhay natin, buhay na puno ng kasamaan, buhay na puno ng galit. Kaya kapag nakikita tayo ng kapwa natin, sasabihin niya na lang, ayaw kitang makita. Kasi baka hindi kagalingan ang dinadala natin, kundi sakit. Pwede niyo bang tingnan yung katabi ninyo? Kagalingan ba ang binibigay? Parang ayaw po ninyong tingnan yung katabi ninyo. No? Kagalingan ba o sakit ang binibigay? Kaya mga kapatid, kung tunay kang nagbibigay galang at papuri sa Diyos, huwag kang magdala ng sakit. Huwag kang magdala ng galit. Ang dalin mo, kagalingan.
Kung tunay kang nagbibigay papuri sa Diyos, ibig sabihin, isa ka sa lumalaban sa kasamaan. Hindi ikaw ang nagpapalaganap ng kasamaan. Alam niyo mga kapatid, isang bagay na ang kinalulungkot ko sa mundo natin ngayon. Dahil ang kasamaan, pinapalakpakan. Ang kabutihan, tila hindi na pinapansin sa mundo natin ngayon. Kung sino pa ang gumagawa ng masama, sila pa ang malaya. Sila pa yung kayang gawin ang gusto nila. Pero pag tila gumagawa ka at mapanig ka sa tama, di ba, iniitsipwera ka ng mundo. Malungkot na realidad. Pero hamon sa atin na tunay na nagbibigay papugay at papuri sa Diyos. Dapat labanan ng kasamaan, kagaya ng ginawa ni San Miguel. Mga kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan ng mga arkanghel, yan ho ang panawagan sa ating lahat. Tayong mga mananampalataya, tayong deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, nagbibigay pugay sa Diyos kay Jesus dahil ang ating mga salita mabuti. Ang ating mga buhay nagbibigay kagalingan. Ang ating mga buhay lumalaban sa kasamaan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating mga misa, ng ating misa para sa araw na ito, yan ho ang ating ipanalangin sa tulong ng mga arkanghel na sina San Gabriel, San Miguel at San Rafael. Nawa ang buhay natin, buhay na nagbibigay papuri, buhay na nagbibigay pugay sa Diyos, buhay na tunay na inilalaan para kay Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang ating mga panalangin sa araw na ito ay nilalapit natin sa Ama sa pamagitan ng pagkilos ng mga banal na arkanghel, ang mga ganap na espiritu na walang tigil na naglilingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. Ang ating panalangin sa pamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig, daway ipagtanggol at palakasin ni San Miguel, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhayan ng loob sa pangangalaga ni San Gabriel, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway aliwin ni San Rafael, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng kababaan ng loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Atin nawang laging mamalayan ang pagkilos ng ating mga anghel na tagatanod. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Diyos na may likha sa amin, tanggapin mo ang aming mga panalangin at kahilingan habang nagdiriwang kami dahil sa tulong ng mga anghel sa kalangitan na natitipon sa paligid ng dambanang ito. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo
na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisan ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y inialay, ang lahat ay bibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang sama ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi
ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po naman kabayan ako, iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko'y dasal sana'y pakinggan mo, na mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang dalangin naming mga dinulutan nito ng lakas ay makataha kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan, sa maasahang pagkalinga ng iyong mga anghel, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.